maminamahal kong tito at tita, marahil marami sa atin ang nakaranas ng mahaba at putol-putol na patulo dahil kailangang bumangon ng paulit-ulit sa gabi para umihi, lalo na sa mga may problema sa bato. Ang madalas na pagihi sa gabi ay sumisira sa ating tulo na nagiging dahilan para ang katawan ay laging pagod, ang isip ay lutang, at ang kalusugan ay unti-unting humihina. Sa modernong medisina, may mga gamot na tumutulong upang makontrol ang kondisyong ito, ngunit kasabay nito ay ang pangamba sa side effects, pangmatagalang pagdepende sa gamot, at malaking gastos sa pagpapagamot. Dahil dito, dumarami ang makanahanap na natural na solusyon ligtas, madaling gawin sa bahay, at nagbibigay ng pangmatagalang ginhawa sa kalusugan. Ayon sa ating tradisyon, may isang napakapamilyar na prutas na madalas nating makita sa mga bakuran sa probinsya at sa mga palengke dito sa Pilipinas, ang hilaw na papaya. Pinapatunayan ng maraming modernong pearal na ang mga aktibong sangkap sa hilaw na papaya ay napakaganda para sa daluyan ng ihi, urinary system, at sa paggana ng ating manabato, kidneys. Kung gagamitin ng tama, ang simpleng prutas na ito ay makatutulong sa mga may kidney disease na mabawasan ang pag-ihi sa gabi, makatulog ng mahimbing, gumaan ang pakiramdam, at mapabuti ang kalidad enerhe buhay. Sa artikulong ito, sasamahan ko kayong himayin ang 14 na mahahalagang bahagi. Ipapaliwanag sa bawat bahagi ang lahat mula sa sanhi ng paihi sa gabi, ang masamang epekto ng puyat, hanggang sa kung paano pumili, maghanda, at magluto ng hilaw na papaya bilang pagkain at natural na lunas na hindi lamang masarap kundi mabuti sa bato. Ibibigay ko rin ang mapaalala upang magamit ninyo ito ng litas at epektibo. Sana ay basahin ninyo ito hanggang dulo dahil naniniwala ako na pagkatapos nito, makakaroon kayo ng isang mahalagang sikreto hindi lang para mabawasan ang paihi sa gabi at makatulog ng maayos, kundi para protektahan ang kalusugan ne inyong sarili at ne inyong pamilya. Unang bahagi, tamang pag-unawa sa sakit sa bato at pag-ihi sa gabi mga tito at tita. Para maintindihan kung bakit nakatutulong ang hilaw na papaya, kailangan muna nating malaman ang ugat ng problemang ito. Ang ating mga bato kidneys ay parang isang napakatalinong water filter ang katawan. Araw-araw, sinasala nito ang daan-daang litrong dugo. Tinatanggal ang malason at dumi habang pinapanatili ang mga kinakailangang nutrisyon para mabuhay. Bukod dito, kinokontrol din ang bato ang dami ng tubig, binabalansa ang electrolytes, at tumutulong sa paggawa ng hormones na nakokontrol sa blood pressure, paggawa ng dugo, at pagpapatibay ng buto. Kapag maluso ang bato, maayos ang proseso ng pagsala at paggawa ng ihi. Sa umaga, dahil aktibo tayo, mas mabilis magsala ang bato, kaya mas maraming ihi ang nagagawa. Sa gabi, kapag tayo ay napapahinga, naglalabas ang bato nga, antidiuretic hormone upang bawasan ang paggawa ng ihi. Dahil dito, nakakatulog tayo ng mahaba ng hindi naalimpungatan. Ngunit kapag humina na ang bato, nasisira ang balanseng ito. Hindi na sapat ang nilalabas na hormone. Humihina ang kakayahang gawing siksik ang ihi. Concentrate, urin, kaya mas maraming ihi ang nagagawa sa gabi kaysa sa normal. Ang pag-ihi sa gabi ng taong may sakit sa bato ay hindi lang basta nakakainis. Palatandaan, ito na nawawala na ang mahalagang kakayahan ng mga bato. Ang pasyente ay maaring umihing 2, 3, o kahit 4 na beses sa isang gabi. Sa bawat pagbangon, napuputol ang mahimbing na tulog, na-stress ang nervous system, at nagbabago-bago ang blood pressure. Kapag nagpatuloy ito, makdudulot ito ngang talamak na puyat, pagkapagod sa umaga, paghina ang memorya, pagiging irritable, at mas mabilis na paglala ne sakit sa bato. Ayon sa datos medikal, higit sa 50% ng mga taong edad 55 pataas ang nakakaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi, at mas mataas ito sa mga may chronic kidney disease. Dito sa Pilipinas, palala ng palala ang sitwasyong ito dahil sa ating dieta na mataas sa alat tulad ng tuyo, bagong, at patis, kakulangan sa ehersisyo, at mga sakit tulad ng diabetes at high blood. Sa pag-unawa nito, makikita natin na para maipsan ang pag-ihi sa gabi, hindi lang natin kailangang pigilan ang sintomas kundi, higit sa lahat, tulungan ang batong mabawi ang bahagi ng function na ito. Ito ang dahilan kung bakit matagal nang ginagamit sa tradisyon ang halamang gamot at natural na pagkain para suportahan ang bato, at isa narito ang hilaw na papaya. Susunod,
Ibabahagi ko sa inyo ang ikalawang bahagi tungkol sa mga panganib ng pag-ihi sa gabi upang makita natin kung bakit kailangang masolusyonan agad ito. Ikalawang bahagi, ang mapanganib na epekto ng pag-ihi sa gabi sa kalusugan ng mga may sakit sa bato, mga minamahal kong tito at tita. Akalangang marami ay abala lang ang pag-ihi sa gabi, ngunit ang totoo, may malala itong epekto sa kalusugan, lalo na kung mayroon ng sakit sa bato. Una, sinisira nito ang pagtulog. Ang pagtulog ng tao ay nahahati sa cycles at ang pinakamahalaga ay ang deep sleep o mahimbing na tulog. Sa yugtong ito, nagre-recover ang utak at katawan, lumalakas ang immune system at nakakapagpahinga at repair ang mga and internal organs, kabilang ang bato. Kapag umihi sa gabi, hindi natin napapanatili ang deep sleep dahil pabalik-balik tayo sa pagbangon. Nasisira ang biological clock natin. Kaya kinaumagahan ay pagod tayo, hirap mag-focus, malilimutin, at hirap magdesisyon. Pangalawa, ang puyat dahil sa pag-ihi ay nagbibigay ng matinding stress sa puso at blood pressure. Sa bawat gulat at gising sa gabi, bibilis ang tibok ng puso at tataas baba ang blood pressure. Ang nga pasyenteng may sakit sa bato ay may mataas na banta sa sakit sa puso at ang nga pabago-bagong ito ay maaring mauwi sa stroke o heart attack. Ito ang dahilan kung bakit laging pinapaalala ng mga doktor na huwag balewalain ang pag-ihi sa gabi. Pangatlo, ang sapang pag-ihi sa gabi ay nagkasulta sa dehydration at pagkawala ng electrolytes. Kapag sobra-sobra ang ihinahi sa gabi, nade-dehydrate. Ang katawan, natutuyo ang balat, laging nauhaw, nakararanas ng pamumulikat o pagbagsak ng blood pressure. Hirap na nga sa dieta ang may sakit sa bato. Kapag dumagda pa ito, lalong mabilis nahihina ang katawan. Bukod dito, malaki ang epekto nito sa mental health. Marami ang nade-depress, naalala, natatakot bumiyahe malayo, o nahihiyang makisalamuha dahil baka kailangang umihi ng umihi sa gabi o baka hindi mapigilan ang pag-ihi. Ang patuloy na stress ay nakakasama sa kalidad ng buhay at nagiging dahilan ng depresyon. Ang pinaka-nakakabahala ay ang pag-ihi sa gabi ay hindi lang sintomas kundi sanhiring ng mas mabilis na paglalangang sakit sa bato. Sa bawat gabing walang tulog, lalong humihina ang katawan at immune system at mas nahihirapan ang bato. Kaya kailangan natin ng solusyon para maputol ang vicious cycle na ito. Sa susunod na bahagi, pausapan natin ang hilaw na papaya, isang pamilyana, prutas na napakabisang lunas. Ikatlong bahagi, hilaw na papaya. Isang simpleng prutas ngunit isang mabisang gamot, mga tito at tita. Pag sinabing papaya, pamilyar na pamilyar tayo diyan. Mula sa ating magbakuran hanggang sa palengke at talipapa, ang papaya ay bahagi ng hapakain ng Pilipino, lalo na kapag nagluluto tayo ng tinola. Ngunit, lingit sa kaalaman ng marami bukod sa nutrisyon, ang hilaw na papaya ay itinuturing na mahalagang gamot pareho sa tradisyonal na medisina at sa modernong siyensya. Sa tradisyonal na panggagamot, ang hilaw na papaya ay may malamig kuling na katangian na maganda sa tiyan at baga, nakakatulong maglinis ng lason detox, pampababa na init, diuretic pampaihi, nagpapalamig sa atay, at tumutulong sa digestion. Noong unang panahon, nilalaga ito kasama ng ibang halamang gamot para gamutin ang hirap sa pag-ihi ng paunti-unti o madalas na pag-ihi. Ayon naman sa modernong siyensya, natuklasan ng mananaliksik na punong aktibong sangkap ang hilaw na papaya. Nangunguna rito ang papain, isang natural na enzyme na naghihiwalay sa protina, tumutulong sa digestion, at nagpapagaan ng trabahong bituka. Mayroon din itong carotenoids, vitamin C, soluble fiber, at lalong-lalo na potassium kali. Ang potassium ay napakahalaga sa pag-balance ng blood pressure, pag-control ng fluid sa katawan, at pagsuporta sa kakayahang magsala ng ating gabato. Ang nakakatuwa pa, iba ang nutrisyon ng hilaw kumpara sa hino na papaya. Ang hino na papaya ay mataas sa asukal at maaring magpataas ng blood sugar ng mga diabetic. Ang hilaw na papaya ay hindi matamis, mataas sa fiber, at mas bagay sa mga may sakit sa bato, diabetes, at high blood. Dahil dito, hilaw na papaya ang ginagamit sa mga natural na lunas, hindi ang hino. Ipinapakita rin ng gaunang pag-aaral na ang katas mula sa hilaw na papaya at mga buto nito ay panlaban sa bakterya, may antioxidant, at nakakabawas ng pamamaga, anti-inflammatory.
Lahat ng ito ay nakakatulong sa urinary system para maiwasan ang paglala ng nocturia. Kaya naman ang hilaw na papaya ay hindi lamang murang sangkap, isa rin itong mahalagang gamot. Susunod, tatalakayin natin kung bakit napaka-espesyal ng epekto nito sa ating daluyan ng ihi. Ika-4 na bahagi, ang espesyal na epektong hilaw na papaya sa urinary system, mga minamahal kong pasyente at matatanda, kapag pinausapan ang pag-ihi sa gabi dahil sa sakit sa bato, kailangang paktuunan natin ngang pansin ang ating urinary system daluyan ng ihi. Ito kasi ang huling daanan palabas ng tubig at dumi ng katawan. Kung ang daluyan ay namamaga, nairita, o hindi stable, lalong lalala ang paihi sa gabi. At dito pumapasok ang espesyal na lakas ng hilaw na papaya. Una, ang papain enzyme at mga natural anti-inflammatory compounds nito ay nakakapagbabawas nege pamamaga at iritasyon sa pantok bladder at tanan nege ihi. Kapag hindi gaanong iritado ang pantok, hindi madalas ang pakiramdam na kailangang umihi, kaya mababawasan din ang pagbangon sa gabi. Pangalawa, ang potassium sa hilaw na papaya ay tumutulong balansehin ang electrolytes. Pinipigilan nito ang pamamanas, water retention, at pinapabilis ang maayos na pagsasala ng dugo. Karaniwang sira na ang balance ng potassium sa mga may malalang kidney failure pero kung katamtamang dami lang mula sa natural na pagkain gaya ng papaya, makakatulong ito sa mayos na excretion o pag-ihi. Pangatlo, mataas ito sa soluble fiber na naglilinis sa tiyan at bumabawas sa pasan ng bato. Kapag nalinis ang mga lason, mas mayos nagagana ang urinary system. May mild diuretic effect din ang papaya na tumutulong ilabas ang sobrang tubig na hindi magiging sanhi ng matinding imbalance. Sa tradisyonal na panggagamot, nilalabanan nito ang pamamaga, init ng katawan, at ang pakiramdam na mainit o mahapdi ang ihi tulad sa utai at ang mabula na ihi na senyales ng mahinang bato. Ika-5 bahagi, bakit nakakabawas ng pag-ihi sa gabi ang hilaw na papaya para sa may sakit sa bato? Ngayong alam na natin ang epekto nito sa urinary system, bakit nga ba direktang nababawasan nito ang pagbangon mo sa gabi? Una, pinapakalma nito ang pantok. Ang mamay sakit sa bato ay may mabilis, mairitate na pantok konting ihilang, gusto nang ilabas. Ang papain ng papaya ay nagpapabawas sa pangingilo at pamamaga ng lining ng pantok, kaya kahit may ihi na sa loop, hindi ka agad magigising para umihi. Pangalawa, kinokontrol nito ang dami ng ihi. Ang nga pasyenteng ito ay gumagawa nye maraming malabnaw na ihi sa gabi dahil hindi na kaya nye bato na gawing siksik ang ihi. Tinutulungan ng potassium sa papaya na balansehin ang tubig para hindi gaano karami ang ihi na gawin sa gabi. Pangatlo, nilalabanan nito ang impeksyon. UTI na isa sa mga napapalala ng pag-ihi. Ang antioxidant at antibacterial properties ng papaya ay naging gatsa. Daluyan ng ihi. Sa mga probinsya sa Pilipinas, matagal nang kinagawian ng ating mga ninuno ang paglalaga ng hilaw na papaya sa sabaw na may buto ng baboy tulad ng nilaga o tinula upang maipsan ang ihi ng ihi sa gabi ng matatanda. Kapag dire-diretso ang tulog ng pasyente, nakakapabahinga, din ang bato kaya hindi ito mabilis lumala. Isang napakagandang ikot nito, mababawasan ang ihi sa gabi, bubuti ang tulog, lalakas ang bato, at dahil malakas ang bato, lalong mababawasan ang paihi sa gabi. Ika-6 na bahagi, paano pumili ng pinakamagandang hilaw na papaya para sa may sakit sa bato mga tito at tita. Para maging epektibo ang hilaw na papaya, dapat tama ang pagpili natin. Akala ngang iba, basta green, okay na. Ngunit hindi. Kung masyadong bata pa, puro dakta ito at kulang sa sustansya. Kung masyadong matanda, naman at magiging manibalang o hinok na, manamis-namis na ito at hindi na epektibo para sa panggagamot. Una, pumili ng saktong hilaw lang. Matigas at madilim na berda ang balat. Pag hiniwa, dapat puti o mapusyaw na berda ang laman, maliliit pa ang buto at hindi pa nakukulay itim. Ito ang stage kung kailan pinakamarami ang papain at antioxidants. Pangalawa, siguraduhin walang chemical o pampahinog, karbida, kalburo, mas. Mainam kung galing mismo sa bakuran ninyo o binili sa pinakakatiwalaang tindera. Sa palengke. Tingnan ang tangkay kung sariwa, may dakta, at makintap ang balat, na walang kahina-hinalang mansa, ligtas ito. Pangatlo, iwasan ang sobrang dakta para hindi mangati o masira ang tiyan. Pwedeng i-stop muna ng ilang araw bago hiwain para mabawasan ang dakta. Pinakamahalaga,
huwag gagamitin ang may halong dilaw, manibalang, dahil tumataas na ang asukal nito na bawal sa may kidney disease at diabetes. Ikapitong bahagi. Tamang pahahanda ng hilaw na papaya para mapanatili ang nutrisyon pagkatapos makapili. Mahalaga ang tamang paglilinis at paghihiwa. Kapag mali ang paggawa, mawawala ang nutrisyon at pwedeng sumakit ang tiyan ninyo sa doktor. Una, hugasan muna ang buong papaya sa dumadaloy na tubig para maalis ang dumi at dakta sa labas. Gamit ang matalim na kutsilyo, balatan ito. Habang nagbabalat, maraming lalabas na puting dakta na pwedeng makati sa kamay. Para maiwasan ito, magsuot ng manipis na gloves o pahiran ng konting cooking oil ang kutsilyo at kamay ninyo. Hatiin sa gitna at tanggalin ang puting buto. Kahit sinasabi ngang iba na gamot, ang buto madalas ay tinatapon natin ito dahil mapait. Hiwain ang laman ng maninipis o pakwadrado. Pinakamahalagang step para tanggalin ang dakta, ibabad ang hiniwang papaya sa tubig na may asin, salted water, sa loop ng 15 hanggang 20 minuto. Matatanggal nito ang dakta at ang malakas na amoy ng papaya. Pagkatapos ibabad, hugasan ng ilang beses sa malinis na tubig hanggang sa hindi na ito malakit. Paalala rin, huwag ay overcook. Kapag masyadong matagal pinakuluan, mamamatay ang papain enzyme at vitamin C. Lutuin lamang hanggang lumambot ng bahagya pero may konting lutong pa. Pwede ring haluan ng luya para sa mga madaling lamigin ang tiyan. Ikawalong bahagi, unang lunas, nilagang buto ng baboy na may hilaw na papaya. Nga tito at tita, samga pwedeng lutuin ito na marahil ang pinakamadali at pamilyar sa atin. Parang nilaga ito pero papaya ang gulay na gamit. Hindi lang. Ito masarap. Isa rin itong gamot para sa bato. Mga sangkap. Kalahating kilo ng hilaw na papaya. 400 to 500 grams ng buto-buto ng baboy. Pork bones. Ribs. Sibuyas. Ilang hiwang ang luya. At dahon ng sibuyas. Spring onion. Paraan ngang pagluto. Hugasan ang buto-buto at idaan saglit sa kumukulong tubig para lumabas ang dumi at lansa. Pagkatapos, pakuluan ito ng maayos kasama ang luya ng 30 minuto para lumambot. Samantala, ihanda ang papaya, balatan, alisin ang buto, hiwain, at ibabat sa tubig na may asin para maalis ang dakta. Pag malambot na ang karne, ilagay ang papaya at pakuluan ng 15 minuto. Timplahan ng tama, huwag masyadong maalat. Lagyan ng dahon ng sibuyas bago hanguin. Ang buto ng baboy ay may collagen at calcium para sa buto at kasukasuan, habang ang papaya ay panlinis ng bato. Sa pagkonsumo nito ng 2,3 beses sa isang linggo, gagaan ang katawan ng pasyente. Mababawasan ang pag-ihi sa gabi at mas hahaba ang tulog. Tandaan lang, huwag masyadong maalat ang timpla dahil masama ang alat sa bato. Wala na rin ang matapang na amoy ng papaya, manamis-namis at malambot. Ito, ikasiyam na bahagi, ikalawang lunas, hilaw na papaya na nilaga sa pulang monggo. Red beans. Mami na mahal kong kababayan, bukod sa buto-butong baboy, pwede rin natin itong ihalo sa pulang monggo o red beans. Ito ay isang tradisyonal na ulam na nakpapalami ng katawan, nakpapadami ng dugo, at nakpapabuti ng pagtulog. Ang papaya ay naglilinis at sumusuporta sa bato habang ang red beans naman ay kilala sa pag-alis ng pamamanas, nakdadala ng sustansya para sa paggawa ng dugo at nakpapalakas ng resistensya. Kapag pinaksama ito, matatanggal ang mga lason sa katawan, gagaan ang trabaho ng bato, at maiwasan ang anemia na madalas maranasan ng nga may sakit sa bato. Paraan. Ibabat muna ang isang maliit na mangkok ng red beans ng ilang oras para lumambot. Ihanda ang papaya tulad ng nabanggit, ibabat sa tubig na may asin. Pakuluan muna ang red beans ng 30 minuto hanggang lumambot. Saka ilagay ang papaya at pakuluan pangang 15 minuto. Timplahan ng kaunti, less salt. Kapag kinain ninyo ito, malalasahan ang natural na tamis ng papaya at ang linamnam gains. Kainin ng 2,3 beses kada linggo. Babala lamang kung madaling. Sumama ang inyong tiyan o naktatay. Huwag masyadong damihan ang beans dahil pwede itong madulot ng kabak. Ika-10 bahagi, ikatlong lunas, hilaw na papaya at pulot, honey smoothie. Kung ayaw ninyo ng nilaga at gusto ninyo ng inumin, magandang subukan ang smoothie na hilaw na papaya at honey. Maganda ito dahil bongbon ninyong makukuha ang papain enzyme dahil hindi ito niluto. Ang honey ay may natural antibacterial properties at antioxidants at nakakakalma ng pantog. Pamparelax din ito na makakatulong para mabilis kayong makatulog sa gabi.
Paraan, kumuhang tamang dami ng papaya, balatan, alisin ang buto, hiwain at ibabat sa tubig na may asin para mawala ang dakte. Pagkatapos hugasan ng maigi, ilagay sa blender. Lagyan ng isang basong maligamgam na tubig at 1,2 kutsarang purong honey. I-blend hanggang maging pino. Pwedeng lagyan ng mino, kaunting kalamansi para mas masarap. Huwag lalagyan ng asukal. Inumin ito sa hapon o gabi, 2 hanggang 3 oras bago matulog. Paalala, kung madali kayong lamigin ng tiyan, pwedeng idaan muna sa kumukulong tubig blanch. Ang hiniwang papaya ng 1 minuto bago i-blend para mabawasan ang pagiging malamig cooling effect. Nito, isang maliit na baso lang araw-araw ang inumin. Ika-11 bahagi. Ika-4 na lunas, pinasaw na hilaw na papaya na may luya, steamed green papaya with ginger. Isa pa sa pinakamadaling gawin ay ang pek-steam ng papaya na may luya. Ang papaya ay may malami na katangian, kaya minsan ang nga pasyenteng madalas giniginaw at laging malami ang kamay at paa ay hindi pwedeng kumain nito ng marami. Para mabalanse, hahaluan natin ng luya na may mainit na katangian na nakpapabuti sa daloy ng dugo. Paraan, hiwain ang papaya gaya ng dati. Maghiwangan 3,4 maninipis na hiwangan. Sariwang luya. I-arrange ang papaya sa isang pinggan at ilagay ang luya sa ibabaw. I-steam o pasawin steamer ng 15,20 minuto hanggang lumambot at bumango. Ang luya, pwede itong kainin habang mainit pa tuwing hapunan, ang natural na tamis na. Papaya at init ng luya ay nakakarelax ng tiyan, magpapainit ng katawan at tutulong bawasan ang paihi sa gabi. Kung kayo ay constipated o laging nainitan, bawasan lang ang dami ng luya. Ika-12 bahagi. Mapaalala sa paggamit ng hilaw na papaya para sa may sakit sa batom nga tito at tita. Bagamat napakaganda nito para sa inyo, may tamang paraan para rito. 1. Daming ang kakainin. Huwag araw-arawin ng sobra dahil baka kayo maktae o manghina ang panunaw. 2,3 beses sa isang linggo ay sapat na. 2. Para sa may sakit sa puso o mataas ang potassium, ang papaya ay may mataas na potassium. Kung sinabihan kayo ng doktor na may low potassium diet, kumonsulta muna sa inyong nephrologist o doktor bago gawin ito. 3. Oras ng pagkain. Huwag kainin ng bago matulog dahil baka mabigatan ang tiyan. Kainin 2,3 oras bago ang pagtulog. 4. Tamang paghahanda. Laging ibabat sa tubig na may asin upang matanggal ang makating dakta. 5. Sino ang bawal? Bawal ito sa mga buntis dahil ang dakta ng hilaw na papaya ay nadudulot ng paurong, contractions, ng matris na pwedeng makunan. Hindi rin ito pwede sa batang under 2 years old at sa mga may allergy sa doktor, latex o allergy. Laging tandaan na ang papaya ay food supplement lamang at hindi pamalit sa inyong magamot at reseta ng doktor. Ika-13 bahagi. Pagsasama ng hilaw na papaya at malusog na pamumuhay. Upang maging pangmatagalan ang resulta, kailangang samahan ang papaya ng tamang lifestyle. 1. Diet. Iwasan ang sobrang maalat. Babala ko sa inyo, tigilan muna ang sobrang sausaw sa bagong, patis, at pagkain ng tuyo. Ang asin ay numero 1 kalaban ng bato. Bawasan ang mantika at sobrang karne. 2. Pagtulog. Matulog ng maaga at iwasan ang pagpupuyat at pagka-stress para makapapahinga ang bato. 3. Ehersisyo. Maglakad-lakad o mag-stretching araw-araw para maganda ang sirkulasyon ng dugo papunta sa inyong bato. 4. Tubig. Inumin lang ang dami ng tubig na inirekomenda ng inyong doktor. Kung uminom kayo ng papaya smoothie o kumain ng nilaga na may sabaw, ibawas ito sa daily water limit ninyo para hindi malunod ang inyong bato. 5. Tiyaga. Hindi ito magic na bukas ay gagaling na agad kayo. Gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang linggo para makita ninyo ang unti-anting pagbuti ng inyong paghihi sa gabi. Ika-14 na bahagi. Huling payo at paalala para sa inyong mga minamahal, kong tito at tita. Pagkatapos nating himayin ang 14 na bahaging ito, sigurado, akong naintindihan niyo na kung bakit ang hilaw na papaya ay isang napakabisang lunas mula sa kalikasan para sa ating mga bato at sa problemang ihi ng ihi sa gabi. Tinalakay natin ang mga recipe mula sa nilagang buto-butong gaboy papaya na may pulang monggo, papaya honey smoothie, hanggang sa steam papaya na may luya. Pero inulit ko po bilang inyong doktor, ang hilaw na papaya ay hindi magic na pamalit sa gamot. Ito ay isang napakagandang natural na suporta para mabawasan ang pasanin ng inyong nga bato, mapabuti ang inyong tulog, at mapataas ang
Kalidad NG inyong buhay. Sumunod pa rin kayo sa tagubilin at check-up NG inyong doktor, umiwas sa alat, matulog ng maayos, at laging panatilihin ang positibong isipan. Kung gagawin ninyo ng tama ang isa sa mga itinuro ko, nakakasiguro akong mararamdaman ninyo ang ginhawa mababawasan ang pagbangon ninyo sa gabi at mas magiging masigla kayo sa umaga. Kung nakatulong sa inyo ang topic natin ngayon, mangyari po lamang na maiwan ng komento sa ibaba para may bahagi ang inyong karanasan. Kung gusto ninyo pa, maresipi gamit ang hilaw na papaya o iba pang mga tradisyonal at natural na pagkain sa Pilipinas para sa sakit sa bato, maiwan lang ang kahit anong numero. Sa comments at itutuloy ko ito sa mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa buong artikulong ito tungkol sa hilaw na papaya. Ako po si Dr. Alte Ramos at hangat ko ang inyong mahimbing na tulok, malakas na bato at isang mapayapa at masiglang buhay.